Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101. Magandang araw mga kalapatids! So welcome sa Pigeon Talk 101 episode 6 na po tayo. Ang ating special guest, walang iba, si Mr. Consistent Reggie Cruz and Master Pogi ng Pigeon Industry, Doc Bonwit. So welcome po sa ating Pigeon Talk 101 natin. Thank you. So, ayan, yay. So, ngayon, sir, may question po ba tayo regarding kay Sir Reggie Cruz and kay Sir Doc Bonwit regarding sa, ang ating topic ngayon ay regarding sa kanilang preparation for PHA. Okay. So, nag-start na po ba tayo ng mga breeding natin or yung preparation natin for North and South race natin this coming PHA? Bago lahat, gusto ko munang magpasalamat dahil napakalaking opportunity na makaharap si Boss Idol Jaime Lim. Thank you rin for joining us. Yes. Podcast. Tapos yung tanong na Aaron sa breeding. Yes. Dati maaga ako nagsasalang mga February. Ngayon, medyo nagpalit ako ng konti, mga April. Or late cap or very late cap or not? Hindi po, South lang po. South, okay. Okay. Kasi yung kasing nag-MacArthur ko, medyo bata. Susubukan ko naman na ganun. Okay. Yun lang. Tapos sa preparation sa breeding, ganun pa rin. Wala naman akong binago. Yung traditional na ginagawa natin. Purga. Tapos yung ano tawag doon? Yung Flashing. Flashing. Yeah. Yes. Ganun. Tapos probiotics. Ganun lang. Wala naman akong binago. Siguro, Anong mga bloodline mo? yung pong bloodline ko, yung mga winner ko na ng MacArthur. Tapos in-inbreed ko na. Nag-inbreed ako sa mga side ng mga winner ko. Bali 4 sila. Puro. Tapos ginagano. So nakilala ko si Reggie dahil sa mga consistency niya sa MacArthur. Yes. Natanong ko na sa iyo dati ito eh. Pag MacArthur, ilang percent yung corn and yung sap flour mo? Dati, nung sariling timpla, nasa 40%. Ang Ngayon, sa ginagamit flour? ko ay, yung mga commercial mix na. Commercial. So, only na 40%. Yung corn, Corn. And yung sap flour. nasa 10 kilos, mga 1 kilong sa. So, 10. O mga ganun, 10%. 10%. So, siguro ibalik mo na sa dati mong timpla. Malamang. Para manalo. Dahil you've been consistently winning before. Pag nag-lop inspection ako, andun na kami palagi. At pagpunta ko rin, may bibigga ako. Yes. Ang kasabay niya din yan, si Sir Louis Chu. Sa pagka, kaso naputol lang din. Mas maaga naputol yung niya, siya yung mas ahit pa ng konti. Ako noon, naka 6 times. 6 times. 3 years, tapos tumigil na isa. Pero meron akong finisher noon. Tapos 3 years ulit. 3 years old. Ganun. Si Luis dati, nakausap ko lately, sabi niya, masyadong inbreeding ng kalapati niya. That's why gusto niya bumili ulit. Kaya dito sa Pattaya, nakapag-bid siya mga 30 plus na birds, gagamitin niya para sa mga ibon niya. Yes. Pero kung tusin, galing. Maganda rin bloodline niya. Puro John Arden, Vanderbroek, Norman. Master Pogi, ano ba yung preparation mo regarding sa Yung sa akin, mas focus ako sa breeder eh. Sa breeding lagi ako. Bali, ang ibon ko lang talaga, kukunti lang talaga, ilang piraso lang. Mga ilan? Kunti lang eh. Pag nag-breed kasi ako, cut mo lang yung kasi nagkakalaki. Okay. Nagpipili ako ng ibon, kunyari mayroon ako napiling ibon na gusto ko. Kunyari, pinadala ko sa kanya kay Reggie. Pinadala ko kay kaibigan. Yun, yung mga nanganalo. So maselad ka pala mag-breeding? Sa breeding lang ako nakatuto, kaya lang, hindi ako makapokus sa karera kasi unang-una, kukunti lang ibon ko, hindi ko rin kaya mag-breed na marami. So ilang pair ang breeders mo? Ang breeder ko lang, ang ginagamit ko lang, parang 6 na pares lang. So 6 pairs. Okay. Yun lang. Tapos, yung iba ko, puro bata na. Pag matatanda na yung breeder ko kasi hindi ko na ginagamit masyado. How old di mo na ginagamit? Ilang years?
Paminsan, pagka 6 years, hindi ko na ginagamit. The same. Pag 6 years up, hindi ko na ginagamit. Ibig sabihin, ano yung hindi mo ginagamit? Mapakap, mapahin, o hen lang. Pag-in lang. Or stock bird na sila pagka ano, or ina-out mo na sila. Yung iba, pinapakawalan ko eh. Yung iba, pagka may kaibigan, subukan mo. Kung mapapaanak mo pa. Pero yung iba, hindi ko tinatanggal pag producer. Okay. Ang ginagawa ko, yung anak nila, tinatabi ko, yung nagsusunod na Ipapares mo. sa Ipapares kanila. ko. Parang The same. Pag sa akin naman, pag 6 years old na, what I do, hindi ko na ginagamit sila, kundi for breeding stock. So, line breed ko, inbreeding for breeding stock na lang sila. Pero producing for karera, I feel pag 6 years old, medyo hindi na nagpo-produce eh. Pero for breeding stock, no problem. Dahil yung anak nila, bata ulit. Yes, Okay. Panggamit na lang sa breeding. Pang Yeah. Actually, Yung mga nagpo-produce, pag hindi nagpo-produce, out na. Actually, yung mga nag-MacArthur ko, yung mga nag-produce ng MacArthur, galing sa kanya. Aha. Yung, katulad ngayon, yung MacArthur finisher ko, yung hen nun, yung nanay, galing sa kanya. Kasi yung iba pang mga nag-MacArthur ko, katulad din ng Major Payne, sa kanya galing yung nanay. Anong bloodline? ang bloodline ko ano eh, Cartus sa Baker. Cartus. Tapos nagpasok ko ngayon ng bagong ano, yung huling pinasok ko yung Embrex na lumang lahi pa ni Embrex? Tanchi. Yung Philip Tanchi, lahi ng kay Jimmy Gandhi. Magagaling yun. Puro pula. Puro pula. Pero sila yung ano, yung lumang lahi na. Nakuha ko siya sa kaibigan. 3 lang ang pinili ko sa buong loop. Tapos yun na yung binarid ko. Kasi yung maunang, yan sinasabi mga dating line ni Philip Tanchi, yun ang talagang ibon ni Embrick. Lately, pag bumili ka ng Embrick, puro commercial breeders na eh. Yes, okay. So, yung mga binibreed na di subok. So, wala na eh. Sa kanya, producer na. Puro pula yung 3. Puro pula. Puro pula yung kay Kwan. Tanchi. Bali marami ako pinagpilihan doon, nasa isang 100 plus. Bali 3 lang yung kinuha ko. Pero, Puro Kwan na pula. yan. Ang nakuha mo. Puro pula naman kay Embrick, may ibang kulay. Pula lang yung kinuha ko. Hindi. Pero maraming kulay. Maraming May checkered din eh. Maglalabas sila ng ano, dark check. dark check. Okay. Saka mahusay din kasi sinubukan ko sila para sa bloodline ko. Yung huling pares ko, pinadala ko kay Marvin Guardiola. Yun yung nag-produce sa kanya ng ano, na complete locking solo winner ng Tacloban. Gadyola sa Concha, no? Pampanga. Pampanga. Oo. Tapos itong last race ng BBC naman, pinadala ko naman yung isang lahi ng ibon ko. Complete locking din ng Tarlac to, Tacloban. Sa tropa din, pumunta sa kulungan ko rin gusto kong kumuha ng ibon. Sabi ko, kukunti ng ibon ko. Namili sa kulungan ko, yung tinuro nila, hindi ko kasunod. Sabi ko, wag yan, ito kunin mo na lang. Yung nabili ko, pero kukunti lang kasi ibon ko, kaya hindi rin ako makapag-out talaga. Yung sa vlog kasi, entertainment purpose lang yung para masaya lang. Yes. Kasi ngayon pasarapan na sa kapasayahan na. Kaya sa PHA nga, kaya masaya ang usapan lagi. Yes, oo. Saka gusto ko ng PHE. Gusto ko lagi nandun eh. Kailangan kasi lagi masaya. Lalo tayo bumabata pag ano. Yes, oo. Mas maganda puro tawanan lang. Ilan taong ka na, Kwan, nasa Pigeon Sport? 2009 kami magkakilala. 2009. Doon ka nag-umpisa. Saan ka nag-umpisa? PHA na or anong club? Small club lang ako sa EPFC, saka sa SRPC. Sa grupo. Naging kaibigan ko si Nelson, saka si Egay. Nung panahon na yun sa PSP. Yung dalawang yun talagang mabait. Saka talagang talagang magaling makisama. Hanggang sa pinilit ako ni Boss Nelson na hindi niya, PHA ka na. Sumubok ako, kaya lang hindi kaya ng breeder ko. Sabi ko, Boss Nelson, pasok-sok 5. Sa Sigeno, kay Egay, pasok-sok din 5. Take 5 sila. Kasi sabi ko, kaya ko i-bring 10 lang eh. Doon lang. Itong last North, kumuha ko ng 11 sets. Puro sa kaibigan lang. Wala akong ibon na nilaban. Sa kaibigan lang lahat, puro... Pero line pa rin. Line mo pa rin yun. Hindi. Kanya-kanya. Kanya. Puro kaibigan gusto kasi maglipad sa PHA. Parang corporation kayo. Corpo. Lumalabas ang corpo. Ikaw lang naging lock manager. Ang problema, walang mag-aalaga doon sa location namin. Maganda. Yung kinuha namin location, malapit kila Galang. Okay. Kaya lang, walang nag-alaga dahil umalis yung Lokman nag-abroad. Saan bang location ni Kwan? Location ni Galang? Sa may sa may malapit sa Valenzuela.
Ubando. Bando. Obando. Lamang siya doon. Lamang. Kaya kumuha ko ng location dito. Sabi ko sa mga kasama ko, para maganda location natin. Pero wala na nag-alaga. Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101.